Noong 1979, nakatira si Jimmy Fields, isang 15 anyos na binatilyo sa Santa Barbara. Kasama niya ang nanay niyang si Dorothea, 55 years old na, single mom at hiwalay na sa asawa. Parang OG na tita vibes. May dalawang boarders din sa bahay. Si Abby Porter, 24, photographer na may cervical cancer pero todo cool girl pa rin. At si William, karpintero mekaniko na mukhang pwede ring extra sa Shake, Rattle and Roll. Bestie ni Jimmy si Julie Hamlin, 17, na laging natutulog sa bahay nila pero todo iwas sa ligawan. Kasi baka masira daw friendship nila. Classic excuse, alam mo na. Isang gabi, birthday ni Nanay Dorothea. Pinanganak siya noong 1924, kaya todo throwback siya ng kwento. Noong panahon namin, walang pera, walang pagkain, wala pang TV. Ang Jera ko 16 pa lang. Imagine mo ang mga bisita. Dead air. Photographer na siya ngayon pero very lola mode pa rin. Samantalang si Jimmy, gamer vibes na, computer, chill life. Pagkatapos ng handaan bago umalis si Julie, sinabi ni Jimmy, "Huwag ka makipagbarkada kay Chris. Bad trip yon." Tinukso naman siya ni nanay. "Okay lang ma-broken-hearted anak. Pampatibay ng immune system yan." Kinabukasan, muntik ng ma-RIP si Jimmy sa laro nila. Buti na lang nakita siya ni Julie at nasugod sa ospital. Pag-uwi, pinagalitan siya ni Dorothea. Wika ni Dorothea, "Anak, bakit kayo naglalaro ng delikado?" Sagot ni Jimmy, "Kasi masaya?" "Nay." Tugon naman ni Dorothea, "Masaya rin manood ng It. Bulaga pero di ka naman mamamatay." Dahil hirap siyang i-handle si Jimmy, nag-team up si Dorothea, Julie at Abby. Parang Avengers, para gawing matinong bata si Jimmy. Pero syempre, nagrebelde si Jimmy, sumama sa tropa, at tumakas pa LA para manood ng concert. Si nanay naman, todo panic. Samantala may side story. Pumasok si Julie sa kwarto ni Jimmy through the bintana, parkour girl vibes, habang si Abby nag-confide kay William na may cancer siya. Pero chill lang si William. Biglang buljak-buljakan sila. Insert laugh track. Pagbalik ni Jimmy, nadatnan niya si Julie sa kama niya. Nagyaya pa si Jimmy ng palakpakan session pero si Julie, "No bro, may issue ako. May nangyari sa amin ni Tim sa kotse niya. Natatakot ako, baka pregi ako." Dramatic pause. Turns out, hindi siya buntis, kaya todo relief. Pero in fairness, si Julie pala, dati rebellious na anak. Lagi sa kwarto ni Jimmy nakikitulog at nagtatrabaho pa sa mall, nagbebenta ng pabango. "Buy one, take one, ate, baka maka-attract ka ng forever." One morning, nahuli ni Dorothea si Julie bumababa mula sa kwarto ni Jimmy. Dorothea, "Iha, anong ginagawa niyo ni Jimmy?" Sagot ni Julie, "Wala po, lodging lang." Dumating pa sa point na niyaya ni Dorothea sina Abby at William gumimik sa bar. First time niya makita ang disco kids. Mahabang buhok, funky outfits, at new wave music. Umuwi siya kay Jimmy at sabi niya, "Anak, grabe! Ang mundo ngayon, parang lahat naka-disco ball." Pagkatapos ng gimmick, lasing na umuwi si Abby at dumiretso sa kwarto ni Jimmy para magdrama. Pagpasok niya, boom! Nandun si Julie. Sabi agad ni Julie, "Hoy, hindi kami nagbubulyakan ah. Nakikitulog lang ako dito." Si Abby naman, todo chika agad. "Grabe girl! Nakipagsabunutan ako kanina sa bar. Tapos si William sinabi sa akin na ayaw daw niya ng buljakan. Ano ba yan? Friend-zoned?" Tapos bigla pa siyang nag-advise kay Jimmy, "Kung gusto mong exciting ang buhay mo, umalis ka na rito. At please lang, huwag mong hayaang may girl na natutulog sa kwarto mo nang walang buljakan. Nakakababa daw yon ng pagkalalaki mo." Kinabukasan, nagkaaway si Jimmy at isang dude tungkol sa, syempre, buljakan na naman. Ending, pinagtripan pa yung kotse ni nanay niya. Kaloka kotse na naman ang nadamay. Sa gabi, nagyaya si Jimmy kay Abby na mag-bar. Ang peg ni Abby, "Okay, tuturuan kitang maging lalaki." So ayun, todo dance, todo inuman, tapos may nahalikan pang random chick si Jimmy. Habang ganap ito, sa bahay naman nag-inuman si Dorothea at si William. May flashback pa si William tungkol sa tatay niya at repair shop sa Cleveland. Pero eventually, umakyat sila sa taas at nag-slow dance na parang teleserye. Kinabukasan, binigyan pa ni Abby si Jimmy ng libro tungkol sa The Birds and the Bees. Siyempre, pinagalitan siya ni Dorothea. "Anak, masyado ka pang bata. Mag-coloring book ka muna." One night, may salo-salo sila. Si Dorothea inutusan si Jimmy na gisingin si Abby na nakatulog sa mesa. Bigla si Abby, "Hayaan niyo na ako, nireregla ako." Awkward silence. Sabi ni Dorothea, "Iha,
Hindi mo kailangan i-announce yan. Pero ayon, inulit-ulit ni Abby at binanggit pa sa harap ni Jimmy. Hindi nagpahuli si Julie, nag-share din siya ng first-time story niya at todo detalye pa. Nag-react ang buong mesa ng collective yucks. Kaya pinatigil siya ni Dorothea at nag-dispersa lang mga bisita. That night, pumasok ulit si Julie sa kwarto ni Jimmy. Pero galit si Jimmy. Sabi ni Jimmy, dahil sa mga kwento mo kanina, baka isipin nilang mababang uri ka? Sagot ni Julie. Ano ngayon? Walang pake. Tugon ni Jimmy. Di wag ka na dito matulog kung kwento lang dala mo. Nagsorry si Julie at nagyayang maglakad sa tabing dagat. Bumili pa sila ng alak. Doon, inamin ni Jimmy na mahal niya si Julie. Pero si Julie, todo friend zone mode. Mas okay tayong magkaibigan lang. Ayun. Tampo boy si Jimmy at walk out. Kinabukasan, panic mode si Julie at tumawag kay Dorothea. Tita, nawala si Jimmy. Hanap-hanap sila at nang makita, nagdrama si Jimmy. Tugon ni Jimmy. Feeling ko iniwan mo na ako? Ma, lagi ka na lang kay Abby at Julie. Sagot ni Dorothea. Anak, gusto ko lang maging masaya ka, pero di ko kaya mag-isa kaya humingi ako ng tulong sa kanila. Sagot ni Jimmy. Ma, masaya naman ako basta kasama ka. Balik sila sa motel, kumain, sumayaw, parang happy family. Sa ending, bumalik sila sa Santa Barbara, pero may pasabog. May cancer pala si Dorothea at malapit na siya. Epilogue style ang labas. Si Julie, magbe-birth control, lilipad sa New York, magiging artista ng Parisian life. No kids. Full-on independent woman vibes. Si Abby, hindi sumunod sa doktor, nagkaanak ng 2, nagtayo ng photography studio sa garahe. Si William, lilipat sa Sedona magpapot-pottery tapos kasal din. Si Dorothea, eventually may makikilala pa at mamamatay sa cancer, 1999. Si Jimmy, tatanda, mag-aasawa, at isang araw sasabihin sa anak niya, alam mo anak, ang lola mo, complicated yan. Pero ang astig,